Mga kababayan, kabataan at mga OFWs na walang sawang sumusuporta sa bayan mula sa abroad. Welcome back sa hashtag WalkWithLand. Ngayong araw na ito, May 2026, isang matinding kaganapan. Si Senador Ronald Bato de la Rosa, ang dating top cop na walang takot sa droga, humingi ng tulong kay Presidente Bongbong Marcos, PBBM. Bilang Pilipino, protektahan mo rin ako. Yan ang kanyang mensahe. Dapat lang naman, di ba? Kasi siya ang Pangulo ng Pilipinas. And besides, binoto po ni Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, si Presidente Bongbong Marcos. Hindi lang yan, ikinampanya pa niya. Pero bakit tahimik o hesitant ang Malacanang? Ito ba'y sovereignty issue o may hidden political agenda? Today, we dissect facts, history at implications. Walang kinikilingan, puro critical na analysis. Like and subscribe na para hindi ka maiwan sa katotohanan. Hit that bell. Una, let's recall the facts. Noong Duterte administration, si Bato bilang PNP chief ang frontliner sa Oplan Tokhang at war on drugs. Libo-libong nasawi. Official numbers mula PIDEA at PMP ay mataas pero critics mula ICC at human rights groups claim crimes against humanity. ICC issued arrest warrant laban kay Bato at iba pa. Ngayon, humingi siya ng proteksyon kay PBBM as a sitting senator under Senate custody siya now. Constitutional question, can the President surrender a Filipino to a foreign court without due process here? Parang isang action movie. Si Bato ang dating terminator ng droga, ngayon ang humihingi ng backup. Pero sino magbibigay? Si Marcos Jr. na may sariling political battles with the Dutertes. Let's give credit where credit is due. Si Senador Bato ay hindi corrupt politician. Siya ay dating police general na nagpursige laban sa droga na sumisira sa kabataan natin. Bilang senador, may bill siya on public safety, education at anti-crime. Humingi siya ng tulong hindi para sa sarili lang, kundi para sa prinsipyo. Sovereignty ng Pilipinas. Bakit papayag tayong dayuhang korte? ICC ang magdidikta sa ating justice system. We have our own courts. Bato is standing for every Filipino's right not to be extradited without full local due process. Mga kabataan, imagine niyo kung pwede nilang gawin kay Bato today, bukas sino naman? Isang ordinaryong OFW na na-accuse ng kung ano. Bato represents the strong hand approach na kailangan natin laban sa droga na pumapatay sa dreams nyo. Ngayon, critical tayo kay PBBM. Bakit parang hesitant siya? Some analysts say political calculus, balancing relations with the international community at domestic allies. Pero bilang presidente, constitutional duty niya, protektahan ang lahat ng citizens. I'm adjusting to PBBM's actions. Sabi ni Bato mismo, does this mean may shift siya sa alliance? PBBM's administration seems more focused on infrastructure at foreign investments. Pero sa sovereignty at drug war, accountability mukhang lukewarm. Philippines withdrew from ICC under Duterte, re-engagement under Marcos. This creates inconsistency. Is this betrayal of former allies o pragmatic diplomacy? Kaya parang jowa na it's complicated, pero ang bayan hindi pwede, sin zone. Para naman sa mga OFWs, habang kayo nagtatrabaho abroad para sa pamilya, ang politika dito ay nagdidesisyon kung safe pa ba ang Pilipinas o lalong magiging puppet ng international bodies. Sovereignty versus international law. Philippines is not ICC member anymore, pero warrants exist. Senate protective custody is a strong move, shows legislative independence. Kabataan, gamitin nyo ang social media para mag-research. Wag basta i-like ang trending, i-question. Mga kaibigan, while watching long videos like this, invest in a good power bank from Shopee. Trending natin, Anker or Xiaomi alternatives para di malobat ang phone nyo sa updates. Para sa motor riders, best helmet and dashcam sa Lazada. Safety first, lalo na sa traffic. Home essential, surge protector at portable fan para comfy
ang kwarto nyo after work. Sa uli, mga kababayan, hindi ito tungkol lang kay Bato o PBBM. Ito'y tungkol sa future ng Philippines democracy, youth empowerment at OFW voices. We need leaders na hindi takot sa katotohanan at laging pro-Filipino first. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Alright mga kababayan, huwag muna tayong mag-conclude. Let's go deeper pa. Kasi itong issue na ito ay hindi lang political drama para sa may edad. Ito'y direktang tumatama sa inyo, mga kabataan at OFWs. Una, sa kabataan, alam nyo ba na ang drug war ni Duterte Bato ay talagang nag-save ng maraming buhay ng kabataan? Official PDEA data noong 2016 to 2022, libo-libong drug personalities ang nahuli at ang crime rate sa ilang areas ay bumaba. Pero syempre, may dark side din. Extrajudicial killings na inimbestigahan ng ICC. Si Bato bilang isang tunay na public servant, humingi lang ng tulong para maprotektahan ang prinsipyo na Filipino first. Hindi siya natatakot. Unlike some politicians na puro salita. Si Bato parang si lolo nyo na matigas ang ulo pero may pusong bayani. Habang ang iba, parang influencer lang na nawawala kapag may pressure. Comment down below, Team Bato or Team Sovereignty kung sang-ayon kayo. Ngayon, critical ulit tayo kay PBBM. Sa kanyang unity narrative, bakit parang iniiwasan niya ang clear statement na protektahan si Bato at ang iba pang dating officials? May political debt ba siya sa international community o baka strategic silence para hindi masira ang foreign investments? Noong 2022 to 2025, ang administrasyon ni Marcos ay mas focus sa West Philippine Sea at China relations, infra projects like Build Better More at economic recovery post-pandemic. Pero sa issue ng sovereignty at ICC, mukhang fence-sitter pa rin. Para sa inyo, na OFWs na nagbabayad ng taxes through remittances worth billions annually, deserve nyo ng presidente na hindi hesitant kapag ang kapwa Pilipino ay inaatake ng dayuhang korte. Habang pinag-iisipan nyo ito, ito ang practical tips ko sa inyo. Para sa mga kabataan na laging nasa phone watching political updates, kumuha kayo ng best trending power bank sa Shopee or Lazada, Anker 20,000 mAh or Xiaomi equivalents. Fast charging yan para di kayo makat off sa laban. Mga motorite enthusiasts at delivery riders, full face helmet with dashcam, bundle sa Lazada. Safety muna bago ang lahat. Trending ngayon ang mga anti-fag at Bluetooth enabled. Mga OFWs, kapag uwi kayo treat yourselves with comfortable premium casual shirts or jackets sa Zalora. Perfect for Senate hearings or family gatherings. Maganda ang quality ng local plus Korean brands na trending. Sa bahay, multi-port surge protector at ergonomic laptop stand. Home essential na nakakatulong sa inyo na maging productive habang nanonood sa ganitong long-form content. Okay, mga kaibigan, siyempre, ito, rapid fire facts. Philippines officially withdrew from Rome Statute in 2019. ICC warrants are symbolic pero may diplomatic pressure. Senate bill on protecting Filipino officials from foreign prosecution, sinusuportahan ni Bato. Youth voter turnout, 2025 election was record high. Ibig sabihin, importante ang boses niyo. Okay, this is a classic case of real politics versus principled sovereignty. Si Bato represents the latter. PBBM seems to lean towards pragmatic diplomacy. Alin ang mas tama para sa Pilipinas in 2026? That's for you to decide. But be informed, not indoctrinated. Sa uli, kahit magkakaibang estilo nila ni Bato at PBBM, ang tunay na panalo ay ang bayan kapag may accountability at tapang. Huwag tayong maging manonood lang, maging bahagi tayo ng solusyon.
Final thoughts natin, no? Bato showed courage in asking for help. PBBM has the power to affirm sovereignty. Let history judge based on actions, not words. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mga kaibigan, support independent content. Check the affiliate link sa description para sa mga nabanggit na products. Power bank, helmet, Salora Fashion, home essentials. Your clicks and purchases help this channel stay free and fearless. Share this to your OFW family groups and youth chats. Subscribe, comment, sovereignty muna. At see you in the next deep dive. This is hashtag #WalkWithLan, truth over trends. God bless the Philippines.